Hello, brilliant people. This is Jabber Bergaze, and welcome to Jabber Talks. In tonight's video, I want to share this one to all of you, especially for those OFWs around the world, mga Filipino people who are now working in different countries outside the Philippines. Ito po ay talagang makakakunik kayo. This video is really for every OFWs anywhere in the world. Now, yung pag-uusapan natin, yung famous talaga na linya na sinasabi, I don't know if nasabihan na kayo or narinig nyo na ito sa inyong mga kasama. Ito yung nakapag-abroad ka lang, nagbago ka na. Ayan. Nasabihan na ba kayo nito? Meron na bang nagsabi sa inyo nito na nakapag-abroad ka lang, nagbago ka na? Well, alam mo po, sa mga pagkakataong ganito, nasasabi kasi ito ng ating mga previous na kakilala, yung mga close natin before, kasi meron silang hininging request sa atin na hindi natin naibigay. 'Di ba? Dito kasi nagmumula ang lahat ng yan eh. Kung bakit nila sinasabi, every time na magpo-post ka sa Facebook or any other social media platform, parang ipinapakita mo doon kung ano yung mga nabili mo kasi super proud ka sa sarili mo that before you can't afford this one, and then now finally you have that capacity to buy that thing. So, syempre, proud ka sa sarili mo kasi achievement yun eh, 'di ba? Na able ka na ngayon to buy that material or that certain item na long before pangarap mo lang. And aside from that, malungkot kasi ang buhay ng mga OFWs. Kaya every now and then, naghahanap talaga sila ng opportunity to, make themselves happy. Talagang naghahanap sila na makapag-party, magkaroon ng mga gala, okay, bisitahin yung mga beautiful places kung saan sila nagtatrabaho, or sometimes, if may pagkakataon sila, pupunta sila ng another country. Kasi po, yan po ay reward nila sa kanilang mga sarili for many years or many months of working na nakatutok lang talaga. Kasi as an OFW talaga, ang ating routine is bahay, trabaho. Bahay, trabaho. Simbahan kapag mahilig kang magsimba, yun ang konsepto. 'Di ba? So, kapag nagkakaroon sila ng opportunity, for example, may mga breaks, may mga vacation, ganyan, may mga holidays, for example, so talagang sinusulit yan ng mga OFWs para pumunta sila sa iba't ibang places tsaka mag-enjoy. And of course, kailangan nilang suotin yung pinaka-the best nilang damit, ganon. Pero hindi ako yan ha, kasi wala naman akong ganong konsepto sa buhay. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, yun pa rin. Normal talaga yung lahat. Although, sometimes, meron akong tendency to show kung ano yung napamili ko. Kasi excited ako ikwento na ito yung mga nabibili ko dito, ito yung na-afford ko. And I'm so happy to flex that one. Hindi yun nagmamayabang sa social media or hindi yun nagmamayabang sa mga taong kilala namin sa Philippines. We're just very proud na na-achieve namin yun. At kung ikaw na audience, especially if ikaw ay dating friend ng OFW na yan, kung hindi ka insecure, talagang magiging happy ka for your friend. Okay? However, ang nangyayari, because napaka-insecure natin, so tinitingnan natin ito into a negative perspective. Iniisip natin na, ay, nagmamayabang, nakapag-abroad lang, ganito na, ganyan na. Yung mga post sa social media, parang ang yaman-yaman talaga niya. Tapos sa totoong buhay, ang dami niyang utang nito sa PH, ang dami niyang mga obligation na hindi pa niya na-solve. Pero kung makapost sa social media, parang grabe talaga. Alam niyo po, sana maging mabuting tao tayo sa lahat ng pagkakataon. 'Di ba? Kasi yung tao na yan, kung hindi niya i-force yung self niya para magkaroon siya ng konting kaligayahan sa mga pagkakataong pwede niyang gawin ito, pwede siyang mabaliw. Talking about OFWs, ang hirap po ng mga buhay nila. Namin, because I'm already OFW now. Depende sa sitwasyon, depende sa trabaho, depende sa nature of work mo here. 'Di ba? Ang hirap-hirap sa totoo lang. Kaya kung magkakaroon sila ng pagkakataon na i-flex nila yung mga sarili nila, dapat respetuin ninyo and you have to be happy for your friend. Ganon dapat eh, okay? Paminsan-minsan na nga lang nagpo-post ang mga OFWs ngayon. Kasi every time na nagpo-post sila sa social media, ang tinitingnan puro negative.
pasikat, pabibo, ganun. 'Di ba? Hambog, whatsoever. Ang daming mga negative things. Pwera na lang doon sa talagang tunay na mabubuti. Well, buuhin natin ang kwentong ito ngayon. Kasi alam niyo po, pag nasa abroad na kayo, mawawala talaga yun. Di ba na-mention ko sa inyo before that mawawala talaga yung circle of friends mo sa Philippines. Unti-unti mong makakalimutan ang picture sa Philippines at unti-unti galing mawawala sa picture sa Philippines. Do you understand what I mean? Kasi, syempre, yung, for example, nag-vacation ka after 3 years, hindi ka na din makakonect doon sa mga dati mong friends. Kasi, ang mga memories nila, for example, 3 years ago or 2 years ago, wala ka na doon sa kwento na yun eh. Kung pag-uusapan nila yung event na yun, hindi ka nakasali. Kaya kahit pa man, close mo sila before, pero nagtrabaho ka sa ibang country for 3 years, for example, din nag-vacation ka, it's really hard for you to connect anymore sa mga old friends mo. Kaya unti-unti, you have to really cut yourself sa image. Talagang mawawala ka sa kwento. Yan ang katotohanan. Masakit, but that's the reality. Yung family mo, good kung hindi ka nila puputulin because there are also some families na ikakat nila yung ties nila sa'yo, especially if nakikita nila na umaarangkada ka na and then hindi mo sila sinusuportahan, hindi mo na ibibigay sa kanila yung mga hinihingi nila sa'yo. Well, merong mga certain families na ganun ang ginagawa nila. Kinakat din nila yung mga kapamilya nilang nagtatrabaho sa ibang bansa. Grabe no, nakakatakot yung scenario, nakakatakot yung reality, but that is true. I have to say, personal experience ko, nung umuwi ako sa Philippines, nung nagkaroon ng sitwasyon yung mama ko, wala. Hindi na ako nakipagkita sa mga friends ko before. Kasi nga, wala na ako eh. Magto 2 years na akong wala sa PH. Hindi na ako kasama sa kwento. Ang hirap ng mag-connect doon sa mga pinagdaanan nila or mga experiences nila before ka nakauwi sa Philippines. Kaya mahirap siya. So ngayon, pag ikaw ay isang OFW tapos sinabihan ka, ay nagbago na siya, nakapag-abroad lang, ignore. 'Di ba? Huwag mong pulutin, huwag mong patulan. Hayaan mo sila. Kasi yan yung kaya nilang ma-afford para nasabihin sa iyo. Kasi alam mo, kapag sila din yung pinagsabihan mo ng ganyan, nako, ang dami ding mga kusa, ang dami ding mga masasakit na mga words ang ibabato niyan sa iyo. Kaya dapat, kung ikaw ay pagsasabihan nila ng ganun, you have to keep going. Kasi yun talaga ang reality. Anyway, alam naman nating lahat na people are always come and go. May mga taong dumarating sa buhay natin for a certain period of time and they're also going to say goodbye. Kasi hanggang dyan lang sila. So we need to accept the reality na ganun talaga ang flow ng life. And we need to embrace kung ano yung present. Kung ano yung nangyayari ngayon, we have to adapt. And we need to embrace everything. Kailangan matutunan nating i-adjust yung self natin to survive kung saan man tayo ngayon. Okay? But bottom line, dito sa punto, kapag nag-abroad kayo, do what you want, show to them what you can afford, i-flex mo lahat, i-video mo, i-post mo lahat, I don't care. Yung mga tinatawag nilang mga evil eye, I don't believe that. Okay? If you want to show something on social media, go ahead. Walang pwedeng mag-control sa'yo. If mag-comment sila ng negative, ignore. Pagtawanan mo lang, maghahaha ka lang doon sa kanyang comment. Huwag mong patulan. Okay? Kasi kapag binatulan mo yan, ikaw yung magkakaroon ng super stress na life. Just be happy all the time. Short lamang ang buhay natin, so we need to enjoy as long as we're still here. That means meron pa tayong purpose na kailangan nating i-fulfill. So, kung ano man yung magiging pananaw ng mga tao towards us, you have to really ignore that one. Okay? So, kung nakapag-abroad ka at tingin ng mga tao sa iyo nagbago ka na, let it be. Okay? Ignore and enjoy your life in another country. Kasi alam mo, kapag nangangarap ka na, unti-unti talagang mawawala yung mga friends mo noon. Dahil nakikita nila na medyo umaangat ka na sa buhay and crab mentality will really, control their minds as well. So that would be all for tonight. Bye!